We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mahigit 200 bahay ang natupok ng apoy sa magkahiwalay na sunog sa Davao City at Zamboanga City. Narito ang report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Alas 7 Martes ng umaga nang sumiklab ang malaking sunog sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr., Agdao, Davao City. Ang mga apektadong residente, kanya-kanyang pasan ng mga maisasalbang gamit at karga, maging ang kanilang mga alagang hayop. Nakatutok naman sa pag-apula ng apoy ang mga bumbero sa bahaging ito upang hindi na kumalat pa ang apoy sa kabilang purok, lalo pat malakas ang hangin at gawa sa light material sa mga bahay. Ang mga otoridad naman ay tumulong sa pagkontrol sa mga nagkakagulong residente. Sinuspende naman ang klase sa isang eskwelahan malapit sa nasusunog na kabahayan. Sa nasabing paaralan na rin, inilagay ng mga apektadong residente ang kanilang naisalbang mga gamit. Sa pagtataya ng BFP, nasa 1.6 million pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Sa kabutihang palad, walang nasawi sa sunog. Ang atong ginatanaw nga anggulo nga posibleng hinungdan sa sunog ang kaning linya sa ilahang kuryente dito sa ceiling portion. Hindi bababa sa 300 pamilya ang apektado sa sunog na agad nabigyan ng ayuda ng LGU. Sa Zamboanga City, nakuhanan ng video ang pagsiklab ng sunog sa Barangay Calarian, Zamboanga City, alas 4 Martes ng madaling araw. Matapos ang ilang oras, hindi na napigilan pa ng ilang nasunugan na maging emosyonal. Abing Chris, dagat kami aras. May kami undikida. Palas kami tuodo. Hindi mo hermano, di mga sobrina. May kat undikida. Akin ang ani kami. Idineklarang fire out alas 8 Martes ng umaga. Ayon sa BFP Zamboanga, aabot sa 1.2 million pesos ang pinsala sa naturang sunog na nilamon ang nasa 40 bahay. Tinatayang umabot sa 40 pamilya ang nasunugan na pansamantalang nanatili sa evacuation center sa nasabing barangay. Namigay na rin ng ayuda ang CSWDO. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang lugar sa Bicol Region ang binaha dahil sa naranasang pag-ulan na dulot ng shear line at amihan. May detalye si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Dahil sa mga pag-ulan na epekto ng shear line at amihan, nalubog sa baha ang mga tanimang ito sa Barangay Mangkayo, bayan ng Vinsons, Camarines Norte. Apektado nito ang mga pananim at mais at kalabasa sa lugar. Inaasa na rin daw ng mga magsasaka ang posibilidad na malugi sila dahil sa nangyari. Ay wala na po siguro kaming magagawa at wala na rin naman po tayong choice kung hindi pagpasadyos na lang. Na sana po sa sunod na pananim namin bumawi naman kami. Sa bayan naman ng Ginubatan, Albay, pansamantalang hindi nadaanan ang mga sasakyan ang bahaging ito ng kalsada sa Barangay Masarawag Lunes ng gabi. Matapos humupa ang baha, agad na nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad at mga residente para matanggal ang mga putik at basura na iniwan ng flash flood. Yung dakulang problema may digdi sir ngunyan. Ining baha na ini, kadaiman talaga yan. Daiman kami talaga kaan mapa kung saan ipalitlik. Talagang firme ng digdiyan matama sa kalsada. Maliban sa bayan ng Ginubatan, ilang insidente rin ng pagbaha ang naitala sa iba pang lugar sa probinsya ng Albay, pero agad ding humupa matapos ng ilang oras.
Nagpaalala naman ng mga otoridad sa mga residenteng nasa high-risk areas na maging alerto at handa sa lahat ng oras. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na nasa Pacific Ocean. Narito ang report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Huling namataan ng LPA sa layong 1,275 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Wala pa rin itong epekto sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Sa kabila niyan, nananatiling mataas ang tsansa nitong maging bagyo ulit sa mga susunod na oras. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Kung sakali, tatawagin yan sa local name na Bagyong Kabayan. Sa ngayon, apektado ng shear line ang Southern Luzon. Hanging amihan naman ang umiiral sa Northern at Central Luzon habang makaaasa uli sa mga local thunderstorm ang iba pang panig ng bansa ayon sa Pag-asa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ngayong umaga ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Caraga Region. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa. Paalala naman sa mga kapuso nating mangingisda o may maliliit na sasakyang pandagat. Dahil sa amihan, maalon at delikado ngayon ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Provinces, Cagayan Valley Region, Aurora at sa ilang baybayin ng Quezon, Bicol Region at Samar Island. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dating Senador Leila de Lima inaasahang darating ngayong araw sa Irigas City. Alamin natin ang paghahanda sa nasabing lungsod sa live report ni Jessica Calinog. Jessica? Cecil, ilang oras na lamang ang binibilang bago tuluyang makasama ni former Senator Leila de Lima ang kanyang pamilya rito sa San Agustin, Irigas City. Inaasahan na ngayong araw darating ang dating senador matapos hindi matuloy kahapon. Sa ngayon ay nagsisidatingan na rin sa kanilang tahanan ang ilang kamag-anak at kaibigan na sasalubong sa dating senadora. Tinanggal na rin ang mga Free Leila Now tarpaulin na nakalagay sa bakod sa paligid ng bahay. Pero nag-iwan ng isa na inaasahang gugupitin o tatanggalin mismo ng dating senadora bago pumasok sa kanilang bahay. Simbolo raw ito ng pagkaputol na rin sa mahigit 6 na taong paghihirap sa piitan ng dating senadora. Kasabay na rin ng pag-asang tuluyan na siyang makakalaya. May mga PNP personnel na rin na nakaabang sa labas ng bahay ng pamilya de Lima para magbigay seguridad sa lugar sa mga susunod na oras. Cecil, ayon sa kapatid ni de Lima, simple lang daw ang kanilang paghahanda para sa pagdating ng kanilang kapatid. Ang importante raw kasi sa ngayon ay magkita muna at magkasama ang dating senadora at ang kanilang ina. Matapos iyon ay saka na lamang sila magpaplano para sa mga susunod na mangyayari. Cecil? Maraming salamat, Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nakatutok ngayon ang Negros Occidental Provincial Health Office sa barangay Manlukahok sa Sipalay City matapos itong makapagtala ng kaso ng amoebiasis. Isa itong sakit sa tiyan na dulot ng parasite. Sa datos ng PHO, simula noong unang linggo ng Nobyembre ay may 10 katao na ang isinugod sa ospital dahil sa pagsusuka at pagsakit ng tiyan. 4 sa kanila ang kumpirmadong nagpositibo sa amoebiasis. Nagsagawa na raw ng water analysis ang City Health Office upang matukoy kung ligtas ang bukal na pinagkukuhanan ng tubig ng mga residente. Plano rin ng provincial government na maglagay ng water laboratory analysis sa bawat distrito ng probinsya upang dito isagawa ang chemical at physical examination para agad malaman kung positibo sa bakterya ang water source ng mga residente. Kaya abiso ng health authorities sa publiko na siguraduhing malinis ang tubig at pagkain at ugaliin ang paghugas ng kamay upang makaiwas sa sakit. Ginkantuan naman sang aton nga mga city health officers. Kaya daw i-cover nila bala kuno ang kuan ang ato nga area bala nga ginhalinan sang water source. Isang itlog ang nadiskubre sa loob ng isa pang itlog sa Pidig, Ilocos Norte.
Narito ang report ni Jeric James Pasiliao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Agaw pansin ang kakaibang itlog ng manok sa Pidig, Ilocos Norte. Dahil may kalakihan ng itlog, sinadya itong kuhanan ng video ng babasagin na sana upang lutuin. Pero laking gulat ng may-ari nang makita sa loob ng itlog ang isa pang itlog. Itlog daw ito ng alaga nilang manok. Ayon sa Provincial Veterinary Office, humabol umano sa isa pang itlog ang unang itlog nang lumabas sa puwet ng manok kaya napunta sa loob. Bihira raw ang ganitong pangyayari. Ligtas naman daw kainin ang itlog. Nauna lang nag-form yung shell nung isa pero mabagal ang paglabas. Kaya naabutan na nga na-i-close na yan, close ni Jay. So hindi pa siya nagko-close, naabutan na niya yan pa nakaforma na itlog. Nagulantang ang ilang residente ng Barangay 15 Sarat, Ilocos Norte dahil sa natagpo ang mahabang hunos ng ahas sa lugar. Ayon sa ilang residente, mahigit 2 metro ang haba ng pinaghunusan ng ahas na pinaniniwala ang kobra. Nakita ito sa mga halaman kaya puspusan ang kanilang paglilinis sa bakuran. Bagong-bago pa raw ang hunos nang makita ito. Dati na raw silang nakakakita ng ahas sa kanilang bakuran. Sanayin na sir kasi pero nakakagulat pa rin pag nakakakita ka kasi usually nagpa-flash sa mind mo pag nakakakita ka na nito is parang ahas na lahat yung tinatapakan mo. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jeric Pasiliao nagbabalita para sa GMA Integrated News. Babaeng hihingi sana ng tulong na abutan ng panganganak sa loob ng isang police station sa Cebu City. Nang hindi makahanap ng masasakyang taxi, nagbakasakali ang mag-asawa na humingi ng tulong sa pulisya noong Biyernes na gabi. Papunta sila sa ospital dahil manganganak na ang babae. Dahil hindi na mapigilan sa loob na ng Mabolo Police Station nanganak ang babae. Tumulong ang uniform at non-uniform personnel na nooy naka-duty at isa sa kanila si Police Staff Sergeant Fernan Umolon na isang nursing graduate. Ang kawanina ng Barangay Mabolo at Cebu City Disaster Team ang nagdala sa mag-ina sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa pulisya, nasa ligtas na kalagayan ang mag-ina. Wala gikaanto sa babae kay nibuto na siguro ko sir. Amo gipahigda sir, ligawan mo sir. Amo na giasisan ko sir. This is very much appreciated also by our regional director, but definitely the 2 policemen will be given a commendation. Isang grade 10 student ang natagpuang patay sa Canayad Falls sa Negros Oriental. Natagpo ang palutang-lutang sa talon sa La Libertad, Negros Oriental hapon noong linggo ang 14 anyos na lalaking nakilalang si Marlon Garingo, grade 10 student sa isang national high school. Ayon kay Shena May Lozanoy, ang spokesperson ng Pakuan La Libertad Barangay Emergency Response Team, residente ng bayan ng Himalalud si Garingo. Kasama ni Garingo ang kanyang mga kaibigan at kaklase na naligo sa Canayad Falls sa Barangay Busilak, La Libertad. Ayon sa Emergency Response Team, napansin umano ng grupo na nawawala na si Marlon nang pauwi na ang mga ito. Hinanap nila ito subalit hindi nila nakita. Natagpuan ng isang barangay kagawad ang bangkay ni Marlon. Lahat ang gi-check jud sa mga kauban niya nga nangaligo. Nya kay wala man jud, giuli nila sa boarding house. Kay basi na anya, uli na naguna na dito. Abot nila sa boarding house, wala man jud. Moto nga ni-report na sila sa Pakuan Rescue. Samantala, dinarayo na ng mga residente at turista ang Christmas tree na atraksyon ngayon sa isang mall sa General Santos City. Pinailawan na ang higanteng Christmas tree na instant tourist attraction sa lugar. Dreamy Christmas ang tema nito ngayong taon kung saan makikita ang mga display tulad ng crescent, bituin, ulap at iba pang sumisimbolo sa panaginip o pangarap ng tao. Kaya naman naging perfect selfie at groupie attraction ito. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Panukalang batas ukol sa paghahain ng half-cup rice sa mga kainan isinusulong sa Kongreso. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga kainan at customer? Yan ang tinutukan live ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen?
Cecil, ipinagdiriwang ngayong Nobyembre ang National Rice Awareness Month. Kasabay nito ay isinusulong sa Kongreso ang panukalang batas na layuning maiwasan na may naaaksayang kanin lalo na ngayon na mataas pa rin ang presyo ng bigas. Umaabot sa 3 kilo ng kanin ang natitira o naaaksaya bawat araw sa Korean restaurant na ito. Kaya bunsod ng pagmahal ng presyo ng bigas, plano ng management na mag-serve ng half-cup rice upang may option ang mga customer at maubos ang ino-order na kanin. Muna yung mag-adjust sa rice pala, refill. Kaya siyempre malang bugas. Wala mo sa dangga pa na o gasaka lang sa. Base sa datos ng Philippine Rice Research Institute, umaabot sa 2 kutsara ng kanin ang naaaksaya ng isang tao kada araw. Katumbas ito ng 7.2 billion pesos kada taon o maaari nang mapakain ang nasa 2.5 million na Pinoy sa loob ng isang taon. Hindi nila maubos kasi yun na nga, akala nila kakayanin nilang kainin yun. Pero sobra-sobra eh. Kaya isang panukalang batas ang isinusulong ni Iloilo 1st District Janet Garin na mag-uutos sa mga restaurant na maghain ng half-cup rice upang maiwasan ang tirang kanin. Hindi pa man ito naisa sa batas, ang kainan na ito sa Iloilo City ay naghahain na ng half-cup rice. Ang paboritong putahe naman ni Donna sa kainang ito sa Batangas City, perfect kamatch syempre ang kanin. May pagkakataon na napapadami rin ang order niya, yun nga lang minsan napipilitan na lang din siyang ubusin ng extra rice. Dahil ang ano ko, pinaghirapan ko yung aking ibabayad dito. Pagtitinda ko ng isda, kaya yung aking bawat kainin, di aking kinain. Wala pa mang batas na nag-oobliga sa pinagtatrabahuhang karinderya ni Malu, nag-o-offer na rin sila ng half-cup rice. Pansin kasi nila na naitatapon lang ang mga naisiserve na extra cup of rice dahil hindi naman nauubos ng mga customer. Ang ginagawa namin, nilalagay namin sa pakainan sa aso para naman ang aso'y makakain din naman ng matitira. Ayon pa kay Quezon 4th District Representative Mike Tana, kung maisa sa batas ang House Bill No. 9510 o ang Anti-Rice Wastage Act, matutulungan nitong mababawasan ang mga kaning natatapon lang. Cecil, sa kasalukuyan, may 46 na lungsod na sa bansa ang nagpapatupad ng half-cup serving ng kanin, kabilang na dyan ang Iloilo City. Cecil? Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon para sa kapayapaan at pag-unlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM matapos itong dumalo sa kauna-unahang Local Legislative General Assembly ng rehiyon na ginanap sa Davao City. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Dinaluhan ng matataas na opisyal ng BARM government, provincial board members, city at municipal councilors ang first BARM Local Legislative General Assembly na ginanap sa Davao City. Let this assembly serve as a reminder that all our efforts to push for peaceful and progressive communities should be parallel and align with the efforts of the Bangsamoro and the national government. Mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang guest of honor and speaker. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi nito na patunay ang naturang pagtitipon sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga local leader ng BARM. Dagdag pa ng Pangulo, ang mga inisyatibo na makukuha sa diskusyon ng General Assembly ay mahalaga sa layunin na makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa bansa at sa BARM government. It is historic and it is a landmark day because it is a measure of the progress that we have made over so many decades as we have strived for peace. We have made some false starts, we have come to some successes, but we have never come this far. Siniguro naman ng Pangulo ang suporta ng kanyang administrasyon sa development agenda upang makamit ang mapayapang self-governance sa rehiyon. Masaya namang ibinalita ng Pangulo na sa pagbisita ni Japan Prime Minister Kishida Fumio kamakailan sa bansa, pumirma sila ng diplomatic notes para sa non-project grant aid para sa acquisition ng $6.8 million na halaga ng construction equipment para sa road network improvement at disaster quick response operation ng BARM. Inorganisa ang
naturang aktibidad ng Vice Mayor's League of the Philippines, katuwang ang BARM Ministry of Interior and Local Government. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Orgil Relato, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinisimula ng palaguin ng Puerto Galera LGU ang aquaculture sa bayan bilang alternatibong kabuhayan ng mga residente. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paraiso para sa maraming turista ang natatanging ganda ng Puerto Galera. Binabalik-balikan ang sikat na white beach at malinis na tubig. Malaking papel ang ginampanan ng tourism industry sa paglago ng ekonomiya ng bayan. Pero nang masapul ng pandemic, maraming kabuhayan sa turismo ang naapektuhan. Dito natutunan ng LGU na huwag pakakampante sa iisang kabuhayan. Ngayon, sinisimulan na nila ang fish farming o aquaculture. Turismo lang talaga kami. Kaya nung nagpandemya, talagang gutom. Wala talaga. Isa na awakening sa amin yun na mag-isip ng iba pang industriya na pwede naming buksan. Sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, may fingerlings ng panimula ang mga mangingisda. Sa katubigan ng Barangay Dulangan, itinayo ang Econo Cage. May 4 na butas ito kung saan pwedeng paramihin ang bangus fingerlings. Makatutulong ang fish farming sa komunidad para mas mabilis na masuplayan ang pambentang isda ang mga residente. 4 hanggang 6 na buwan ang hihintayin bago makapag-harvest. Tingnan natin kung talagang maganda ang pag-maintain and pag-operate ng association na to. Tayo ay magiging masaya na makapagbigay pa ng mas marami pang mga ayuda. 750,000 pesos ang inilaang pondo sa proyekto, kasama na ilang kagamitan gaya ng mga fish nets. Inaasahan na makakatulong ang aquaculture sa pagpapayabong ng ekonomiya ng bayan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang mobile library sa Naga City, Camarines Sur nagbibigay ng serbisyo sa mga estudyante sa iba't ibang lugar sa lungsod. Narito ang report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa loob ng isang buwan, umaabot sa 300 na mga estudyante ang bumibisita sa library ng Pacol Elementary School sa Naga City, Camarines Sur. Illustrated books na naglalaman ng iba't ibang kwento at mga aklat tungkol sa science and discovery ang kadalasang binabasa ng mga estudyante rito. Ang mga aki po kaya talagang nag-crave man sinda para sa libro since rural ini. Dahil pagabos na may mga gadget. Diba? Didikit pa, talagang dakol man talaga nanggagamit kang libro. Kaya naman inilunsad ng Naga City LGU noong 2022 sa tulong ng pamilya ni dating senador at Education Secretary Raul Roco ang Raul Roco Mobile Living Library kung saan umiikot ito sa 27 mga barangay ng lungsod. Layo ng nasabing mobile library na turuan at hasain pa sa pagbabasa ang mga bata, partikular na ang mga nasa malalayong lugar. Mas lalo na si mga tatao nga, sabi ko nga ni Sir Bago, si mga mahilig magbasa, tsaka si mga at least si mga tatao magbasa, naiinganyo din sinda. Sabag pag nakakahiling sinda na mga kaibanan nila, nagbabarasa man. Noong isang araw, nasa Pacol Elementary School ang naturang mobile library. Tanganing po matibay po magbasa, pinsusunod-sunod ko po. By schedule ang pagpunta ng mobile library sa mga paaralan sa lungsod, kaya umaasa ang Pacol Elementary School na madadagdagan pa ang mga araw ng pagbisita nito sa kanila. Ipinagdiriwang sa buwan ng Nobyembre ang National Reading Month. Pero kahit anong buwan pa, patuloy daw na isusulong ng Raul Roco Mobile Living Library ang kahalagahan ng pagbabasa. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang juvenile Philippine Hawk Eagle ang na-rescue malapit sa ilog sa Barangay Magsaysay sa Bulan, Sorsogon. Basa at nanghihina pa raw ang agila matapos makuha ng isang residente. Agad naman itong itinurn over sa Provincial Environment and Natural Resources Office para sa kaukulang aksyon. Dahil sa kondisyon ng naturang agila, hindi pa raw ito pwedeng pakawalan sa ngayon. Kaya itinurn over muna ito ng Penrose sa Irosin Eco Park para tiyakin na nasa mabuti na itong lagay bago pakawalan sa kagubatan.
Mensahe po natin sa lahat ng mga concerned citizens na ipagbigay po alam agad sa LGU, lalo na sa DNR kapag nakakita po ng mga ganitong klaseng wildlife na stranded po. Mahigit 400 estudyante mula sa 6 na rehiyon sa bansa ang nagtagisan sa National Robotics Competition na isinagawa sa Davao City. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Sa Davao City National High School isinagawa ang kauna-unahang National Robotics Competition 2023 kung saan nagtagisan sa galing ang nasa 400 estudyante mula sa 6 na rehiyon sa bansa. Kinatawan sila mula sa iba't ibang paaralan sa Western at Central Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon at Caraga Region. Layon ng nasabing kompetisyon na sukatin ang abilidad ng mga estudyante pagdating sa coding, robotics at paggawa ng mga proyekto na makatutulong sa komunidad at sa kalikasan. Ang ilahang mga outputs sir, ilahang mga project outputs about life below water sa mga robots sir, mga scientific na mga investigation. Nagpakitang gilas ang mga bata sa sumubot category, line tracing category at innovative category. Napili naman ng 17 anyos na estudyante na si Gwen mula sa Tupi National High School sa South Cotabato ang proyekto kung papaano sosolusyonan ang oil spill. Kaya proud naman sa kanyang mga estudyante ang coach na si Gilbert sa kabila ng mga pagsubok. Kung na maghatag sa tuwa kay syempre as teachers medyo gamay atong kita, so medyo limitado lang ang kaya na mahatag sa mga bata. So kung gusto na mas powerful na mga sensors, kinahanglan gyud na magtawo nga mo donate para sa mga. Samantala, ayon naman sa Department of Education, mahalaga ang science and technology, lalo na sa umuusbong na artificial intelligence. Kanang ginaingon nila nga knowledge economy. Ang lugar karon sa knowledge economy dako no maunang mga idea nga dunay mga tao nga magbuhat og mga concept, idea ginabayaran because that is what the world needs now. Tinanghal na kampiyon ng mga mag-aaral mula sa Pulumulok National High School at Tupi National High School. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 40 days to go na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.